Si Ken ay isang mahina at walang kwentang tao na may pangit na gupit na aksidenteng naging bihirang healer. Pero nagbago ang lahat ng isang S-rank mommy ang kumidnap sa kanya at sanayin siyang maging isang napakalakas na gigachad. Isang araw pagkatapos ng klase, naipit si Ken sa ulan dahil may kumuha ng kanyang payong. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, biglang dumating si Kami, ang pangulo ng student council. Nang malaman niyang wala siyang payong, sinubukan niyang tulungan siya. Pero dumating ang vice-presidente, si Kazuki, at inalok si Ken ng kanyang ekstrang payong. Nagulat si Ken na nakipag-usap sila sa kanya dahil para silang Beyonce at Jay-Z ng paaralan, habang siya ay isang walang pangalan na tauhan na malamang ay mamamatay sa unang episode. Mas nakakagulat na inimbitahan siya nilang maglakad kasama sila. Habang naglalakad, biglang tumigil sina Kami at Kazuki at sinabi nilang narinig nila ang mga kampana. Naguluhan si Ken at inisip na mataas sila sa premium grass dahil wala siyang narinig na kampana, ngunit nang lumapit siya sa kanila, isang magic circle ang nag-activate sa ilalim ng kanilang mga paa at nag-teleport sila sa isang silid ng trono. Doon, ipinaliwanag ng hari na dinala sila roon sa pamamagitan ng hero summoning ritual para tulungan ang kanyang kaharian laban sa hukbo ng Demon Lord. Agad na tumaas ang sigla ni Kame. Ngunit galit na inakusahan ni Kazuki ang hari at ang kanyang mga tauhan ng pagdukot sa kanila at humiling na ibalik sila sa kanilang mundo. Ipinaliwanag ng hari na isang paraan ng ritual at hindi pa nila alam kung paano ito baligtarin. Dito nawala ang pasensya ni Kazuki at sinubukan niyang makipag-away. Ngunit pinalibutan siya ng mga gwardya. Nang humiling si Ken kay Kazuki na huminahon, lumuhod ang hari at nakiusap sa kanila na tulungan ang kanyang kaharian. Nangako na hahanapan nila ng paraan para ibalik sila. Isang babae na nagngangalang Wellesley ang nag-explain na ang magic circle na nagdala sa kanila roon ay dinisenyo para pumili ng mga natatanging individual. Nang banggitin niyang dapat nilang narinig ang mga kampana bago nag-activate ang bilog, napagtanto ni Ken na hindi siya dapat kasama sa kwento. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nakatanggap ng Shield Hero treatment at dinala siya para sukatin ang kanyang kakayahang mahika kasama sina Kami at Kazuki. Nang hilingin ni Wellesley kay Kami na ilagay ang kanyang kamay dito, naging ginto ito. Ipinaliwanag ni Wellesley na ang kulay ay nagpapakita na mayroon siyang affinity para sa Thunder Magic at labis na natuwa ang nerd. Nang dumating ang turno ni Kazuki, ang bola ay naging purong puti na nagpapakita na mayroon siyang affinity para sa Light Magic. Sa wakas, dumating ang turno ni Ken na hawakan ng bola. At nang naging berde ito, nagpanik si Wellesley at hinila siya palabas ng silid nang walang paliwanag. Nang makarating sila sa silid ng trono, nagbiro ang hari kung mayroon bang affinity si Ken para sa Dark Magic. At sumagot si Wellesley na mas masahol pa. Agad na naisip ng hari ang ibig sabihin niya at inutusan na dalhin si Ken sa isang safe house sa ngayon. Ngunit bago masagot ang alinman sa kanyang mga tanong, isang babaeng may berdeng buhok na nagngangalang Rose ang bumukas ng mga pinto, na nagulat sa lahat. Tinanong niya tungkol sa summoning ritual at kinumpirma ng natatakot na hari na naging maayos ito. Kaya inisip niyang si Ken ang bayani. Mabilis na ipinaliwanag ng hari na siya ay isang aksidenteng ekstra. At kahit na nagduda si Rose, naniwala siya sa kanya. Pagkatapos, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Ken bilang kapitan ng rescue team ng kaharian. Ngunit ang kanyang nakakatakot na aura ay nagbigay sa kanya ng impresyon na siya ang kailangan nilang iligtas. Ipinaalam ni Wellesley kay Rose na ang mga bayani ay nasa Crystal Ballroom, kaya't lumingon siya upang puntahan sila. Natigilan si Ken nang tanungin ng hari kung anong uri ng magic affinity ang kinakatawan ng berdeng kulay. Nagpanik ang lahat, pero kalmado si Rose na lumapit kay Ken at sinabi sa hari na uutangin niya ito. Agad inutusan ng hari si Wellesley na ilayo si Ken kay Rose, kaya binalot siya nito sa isang magic ball at pinadala siyang lumipad. Sa kasamaang palad, mas mabilis si Rose kaysa sa ultra instinct ni Goku, kaya madali niyang natagpuan at nahuli si Ken sa labas ng kastilyo. Pagkatapos, humarap siya sa hari at sa iba pa, at nangako na ibabalik niya si Ken bilang ganap na gumagamit ng healing magic na labis nilang ikinalungkot. Habang naglalakad palayo, nagmakaawa ang hari na ibalik siya. Pero nagkunwari si Rose na hindi siya narinig. Kalaunan, ininform si Kami at Kazuki tungkol sa sitwasyon. Pero tiniyak ni Wellesley na magiging maayos si Ken basta't makaligtas siya sa tortiyor ni Rose sa anyo ng pagsasanay. Mukhang napakabihira ng mga gumagamit ng healing magic at isa si Rose sa kanila. Kaya palagi siyang nagmamasid para sa mga recruits. Nang gabing iyon, sa bus ng rescue team, ipinaliwanag ni Rose kay Ken na mayroon siyang healing magic at bilang tanging ibang tao na katulad niya, siya ang magtuturo sa kanya. Ipinakilala niya siya sa kanyang grupo ng mga nakakatakot na lalaking may malalaking katawan na sinubukang takutin siya. Sinipa ni Rose ang isa na tinatawag na tong sa pader para ayusin sila at inutusan siyang mag-report sa kanya ng maaga kinabukasan para simulan ang pagsasanay. Para kay Ken, parang banta ang pahayag na yon.
At lalo siyang natakot ng sabihin ng mga lalaki na kakailanganin niya ang lahat ng swerte para makaligtas dito. Kinabukasan, bumisita si Kazuki at kami kay Ken para makabonding dahil sa trauma at nag-encourage sila sa isa't isa na magtagumpay sa kanilang mga pagsasanay. Pagkatapos nilang umalis, lumabas si Rose at itinapon ng isang journal kay Ken. Sinabing idokumento ang kanyang karanasan at pang-araw-araw na rehimen ng pagsasanay dito. Nang sa wakas ay nagsimula na ang oras ng pagsasanay, ipinaliwanag ni Rose kay Ken na magtatrabaho sila sa pagkuha ng kanyang mana. Pagkatapos, pinabasa niya ito ng isang libro na naglalaman ng mga pangunahing impormasyon tungkol sa mundong iyon upang maging pamilyar siya dito. Kinabukasan, pinatakbo siya ni Rose sa mga laps. Pero sobrang hindi siya fit na halos mawalan siya ng malay ilang minuto pa lang. Sa ikatlong araw, pinatakbo siya ni Rose sa mga burol. Pero bigla na lang bumigay ang kanyang mga binti at nahulog siya. Halos agad, nagpakita si Rose sa harap niya na parang masamang espiritu at sinampal ang kanyang mga binti. Sumigaw si Ken at nagsimulang mag-roll. Pero napagtanto niyang hindi siya talagang nasasaktan dahil ginamot ni Rose ang kanyang mga masakit na kalamnan. Inutusan siya ni Rose na patuloy na tumakbo. Sinabing gagamutin siya hanggat kinakailangan. Kinabukasan, sumali ang ibang miyembro ng rescue team kay Ken sa pagtakbo ng laps, iniiwan siyang kumakain ng kanilang alikabok. Sa ikalimang araw, tumakbo si Ken ng sobra na nagsimula nang lumabas ang kanyang magic, pero hindi niya ito napansin hanggang sa ika-6 na araw nang mahulog siya sa putik. Kinabukasan, sinipa siya ng brutal na gorilla woman sa puwit at pinadala siyang tumalon sa larangan na parang bato. Sobrang sakit ang naramdaman niya, pero hindi siya makapagsalita ng masama sa kanya dahil natatakot siyang makakuha ng mas malupit na parusa. Kaya nag-mental note siya na isama ito sa kanyang journal. Kinabukasan, pareho lang ang nangyari. Pero sa ika-8 araw, matapos siyang ipadapa ni Rose sa isang malakas na sipa, aksidenteng gumaling siya at napagtanto na hindi siya talagang nag-aaksaya ng oras. Sa ika-10 araw, natutunan niyang ipakita ang kanyang mga kapangyarihan kapag kailangan. Kaya hindi siya napagod, kahit gaano pa man siya tumakbo. Sa ika-11 araw, pinagawa siya ni Rose ng push-ups at inihayag na tinuturuan siya upang maging mabilis at malakas para makasagip ng kanyang mga nasugatang kasama sa labanan. Napagtanto ni Ken na hindi lang siya isang masamang diktador, kaya nagpasya siyang mag-focus. Pero nang malaman ni Rose na nasisiyahan siya, pinasuot siya ng vest na may mga bato. Kinabukasan, nakipag-away siya kay Tom dahil kinain ng kalbo ang kanyang lunch at nakalimutang suot ang vest. Isang linggo pagkatapos, bumisita sina kami at Kazuki kasama si Sigilis, ang kumander ng hukbo, at ang prinsesa, Cecilia. Nagulat sila nang makita siyang nagpo-push up habang may dalang malaking bato at bulaklak. Pinagtawanan pa siya ng baliw na babae, sinabing mabagal siya, pero sinabi ni Ken na huwag siyang maliitin. Nang sabihin niyang halos hindi niya ramdam ang bigat, nagdagdag siya ng isang ladrilyo. Kinailangan ni Ken na gamitin ang kanyang magic para pagalingin ang kanyang mga kalamnan at pigilan ang sarili na madurog. Galit na inangat ni Sigila si Rose at inakusahan siyang pinapahamak si Ken. Pero kalmado lang na sinabi ni Rose na mag-relax siya at inihayag na sinasanay niya si Ken para maging kanang kamay niya. Ang kanyang pagnanais na ipakita na hindi siya mahina ang nagtakda ng kanyang kapalaran. At nagsimula ng magsisi si Ken. Sa wakas, sinabi ni Rose kay Ken na makipagkita sa kanyang mga kaibigan dahil may pag-uusapan siya kay Sigilis at masaya siyang sumunod. Habang nagkukwentuhan sila, ipinakilala ni Kazuki si Ken sa prinsesa, Cecilia, at siya'y nagpanik. Mukhang hindi naisip ng mabagal niyang isipan na siya ay royalty, kahit na may suot siyang korona. Pero tiniyak ni Celia na hindi siya hihingi ng kanyang ulo dahil sa kanyang kamangmangan. Nagdala pa siya ng pahay para sa kanilang lahat, kaya nag-relax si Ken at bumalik sa grupo. Habang kumakain sila, tinanong niya kung paano ang training ni Nakame at Kazuki, at sinabi nilang maayos naman. Natutunan nilang makipaglaban gamit ang espada kay Siglas at kontrol ng magic kay Welsi, at bawat guro ay inuuna ang kanilang kapakanan. Pagkatapos sabihin ito, naramdaman ni Kazuki na parang pinapakita nila ang kanilang magandang kapalaran kay Ken na nakulong sa isang tyrant, pero wala naman siyang pakialam. Nang abutin niya ang isa pang piraso ng pie, tumutok si Kami sa kanyang muscular na braso. At bago pa makapag-react ang sino man, itinaas niya ang kanyang shirt at sinimulang hangaan ang kanyang bagong likha. Lahat ay nagulat, at kahit na sinubukan ni Ken na pigilan siya, hindi siya tumigil. Kaya't nagsalita si Kazuki, tinanong si Ken kung mahirap bang mabuhay sa ganitong paraan. Sumagot si Ken na oo, at inihayag na mas marami na siyang pagkakataong nag-isip na tumakas. Gayunpaman, nagsimula na siyang mag-enjoy sa kanyang training at nakikisama na sa mga ruffian sa team. Dumating si Tong na may dalang lunch ni Ken. Pero sa halip na magpasalamat, nagalit si Ken at tinawag siyang unpaid delivery boy. Sumagot si Tong, tinabing siya ay isang petty brat dahil galit pa rin siya sa pagkain nito ng kanyang lunch.
At doon nagsimula ang kanilang palitan ng suntok. Kahit nag-aalala sa biglaang marahas na ugali ni Ken, napagpasyahan ni na Kazuki at kami na sanay na si Ken sa thug life at masaya siya rito. Sinabi ni Kazuki na babalik siya sa kastilyo para mag-training dahil na-motivate siya sa panonood kay Ken. Agad na sinundan siya ni Celia habang si Kami ay nanatili ng ilang segundo pa para panoorin si Ken. Tinasabing siya ay tiyak na bahagi na ng kwento. Kinabukasan, biglang inihagis ni Rose ang bag kay Ken at sinabi niyang aalis na sila. Akala niya papunta lang sila sa bayan, nagulat nang makarating sila sa labas ng gate ng lungsod sa isang lugar na tinawag ni Rose na gubat ng kadiliman. Isang pukito ng mga halimaw at sinabi niyang huwag siyang babalik hanggat hindi niya natatalo ang isang Grand Grizzly. Agad na nagpanik si Ken dahil sobrang lakas ng Grand Grizzlies, pero hindi ito ininda ni Rose at itinulak siya mula sa bangin. Kailangan niyang gumamit ng magic para hindi mamatay dahil parang pinadala siya ni Rose na mag-skydiving nang walang parachute. Nang makababa siya ng ligtas, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na madali lang niyang mahuhuli ang Grand Grizzly hanggang bigla itong lumitaw sa likod niya. Agad siyang tumakbo para sa kanyang buhay, pero mukhang determinado ang oso na gawing tanghalian siya, kaya't patuloy itong humahabol. Sa isang punto, nagpasya siyang lumaban dahil sigurado siyang mas masahol pa ang impyernong pagsasanay na ibinigay ni Rose. Ngunit biglang sumama ang dalawang asul na grizzlies sa habulan at naniwala si Ken na ang mga Diyos ng kwento ang tunay na kalaban niya. Para iligtas ang sarili, tumalon siya mula sa bangin at lumangoy kasama ang mga isda, kaya't umatras ang mga oso. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, isinampay ni Ken ang kanyang mga damit para matuyo at sinuri ang mga supply na iniwan ni Rose sa kanyang bag. Mayroon siyang pagkain, isang water canteen at maliit na kutsilyo, pero wala siyang pang-apoy, kaya't isinumpa niya si Rose sa 100 beses na araw na iyon. Kumain siya ng kaunti sa pagkain at nag-ukit ng linya sa balat ng puno upang ipakita na nakaligtas siya sa kanyang unang araw. Kinabukasan, iniwan niya ang ginhawa ng kanyang puno at pumasok sa gubat upang hanapin ang Grand Grizzly at subaybayan ito. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakatagpo siya ng sugatang kuneho. At matapos niyang pagalingin ito, nagsimula itong sumunod sa kanya. Nang hindi siya magtagumpay na palayasin ito, tinanong niya kung alam nito kung nasaan ang Grand Grizzly. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naintindihan nito ang tanong at dinala siya sa lungga ng oso kung saan ito natutulog kasama ang dalawang asul na grizzlies. Napagtanto ni Ken na sila ay pamilya at nagpasya siyang patuloy na subaybayan sila. Pumunta siya sa ilog upang punan ang kanyang kantin at ginugol ang natitirang gabi sa pagpapagaling dahil kontaminado ang tubig ng ilog. Nananatili ang kuneho sa kanya sa buong oras at kinabukasan, dinala siya nito sa mas malinis na pinagkukunan ng tubig. Habang umiinom si Ken ng tubig, biglang nakaramdam ang kuneho ng isang bagay na nakatayo sa puno. Na curious, sinundan ni Ken ito at habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nagpapakaba sa maliit na hayop, biglang lumitaw ang isang malaking puting ahas. Walang impormasyon ang librong hawak ni Ken tungkol sa ganitong klase ng ahas, kaya't agad siyang nahawakan ng ibang uri ng takot. Nang mawala ito, bumalik si Ken sa pagmamasid sa mga oso at ginawa ito sa loob ng 4 pang araw. Sa ika-5 araw, nagpasya siyang hamunin ng Grand Grizzly, ngunit tumanggi ang kuneho na payagan siyang umalis. Akala ni Ken dahil umuulan ng malakas kaya pumayag siyang maghintay hanggang matapos ang ulan. Pero nang dumating siya sa lungga, nagulat siyang makita ang mga katawan ng Mama at Papa Bear. At lumabas ang cub mula sa guho ng kanilang tahanan at nagsimulang dumampi sa mga magulang nito, sinusubukang gisingin sila. Naawa si Ken dito, pero mas naiinis siya na ninakaw ng ahas ang pagkakataon niyang maglaro ng Goldilocks at ang 3 oso. Kaya't nagpasya siyang hulihin ito sa halip. Naglaan siya ng ilang oras para maghanda at nang handa na siya, tinulungan siya ng kuneho na hanapin ang ahas. Nagulat siya nang makita ang cub na sugatan matapos subukan nitong labanan ang ahas at lalo siyang nagalit. Tumakbo siya patungo sa ahas na may hawak na pangsaksak pero muntik na siyang makagat sa balikat. Sa kabila nito, sinaksak pa rin niya ang ahas sa kanang mata at habang itinulak niya ang pangsaksak, tinamaan siya ng buntot nito sa isang puno. Nagpagaling lang si Ken, kinuha ang kutsilyo at muling tumakbo sa ahas. Umaasang mahuhuli ito sa di nakikita. Ngunit hindi niya inasahan na lalaruin ng ahas ang Uno reverse card at mahuhuli siya sa di nakikita, kaya napasok ang kanyang braso sa bibig nito. Napakasakit, pero nagsimula si Ken na pagalingin ang sarili at itinulak ang kutsilyo sa bibig ng halimaw. Dahil dito, napilitan itong bitawan siya at habang siya'y natumba, lumabo ang kanyang paningin na nagpaalam sa kanya na may laso ng ahas. Agad siyang nagpagaling mula sa loob at muling tumakbo sa halimaw kahit hindi pa siya ganap na gumaling. Sinubukan ulit siyang atakihin ng ahas gamit ang buntot nito, pero nakialam ang cub na nagbigay kay Ken ng kalamangan.
Tumalon siya sa likod ng ahas at isang malakas na suntok ang tumama sa bungo nito sa pinakadramatikong paraan. Nang ito'y bumagsak, itinulak niya ang pangsaksak sa mata nito habang sumisigaw na parang baliw. Ang ahas ay nagwawala, o mas tamang sabihin ay sinubukan nitong magwawala. Ngunit matibay ang hawak ng cub dito, kaya sa huli, sumuko ito at namatay. Habang nakahiga si Ken sa tabi nito, sinusubukan ang huminga. Lumapit sa kanya ang cub at nagsimulang dumampi sa kanya. Sa kasamaang palad, ang munting sandaling iyon ay naputol ng ahas, na, sa totoo lang, nagkunwaring patay. Tumingin lang si Ken sa ahas, at habang siya'y nagmumura at sinisisi si Rose sa kanyang malas, biglang lumitaw ang halimaw na babae at tinapos ang ahas. Habang siya'y nakatayo, kumukuha ng aura mula sa katawan, nagtanong si Ken kung ano ang ginagawa niya roon, at sinabi ng kuneho ang lahat. Mukhang alaga ito, at ipinadala niya ito upang bantayan si Ken habang siya'y malapit lang. Ang dahilan kung bakit walang impormasyon ang aklat tungkol dito ay dahil ito'y nilikha ng mga demonyo at sa nakaraang digmaan, tumakas ito matapos masugatan ni Siglas. Isang sorpresa na nagawa nitong talunin ang mga oso dahil kahit isang batalyon ng mga sundalo ay hindi mananalo laban sa kanila. Nang marinig ito, naniwala si Ken na ang babae sa kanyang harapan ay isang walang pusong mangkukulam. Ngunit ipinaliwanag ni Rose na hindi niya inasahan na mananalo siya. Gusto lang niyang makakuha siya ng karanasan mula sa pakikipaglaban sa mas malakas na kalaban. Gayunpaman, ang katotohanan na hinamon niya ang ahas at halos nanalo ay nagpapatunay na hindi lahat ay nangangailangan ng cheat skills upang makaligtas sa isang isekai fantasy trope. Nang sandaling iyon, nagsimula ang cub na umungal kay Rose, pero hindi siya nagpaapekto at itinuro na nagustuhan siya nito. Dahil dito, hinaplos ni Ken ang tagiliran ng cub, kaya ito'y kumalma. Pero pagkatapos ay tinawag ito ni Rose sa kanyang karaniwang utos na boses, sinabing kasama nila ito. Pagkatapos, ipinaalam ni Rose kay Ken na siya'y kwalipikado na upang tumayo sa tabi niya sa labanan. Mayroon siyang lahat ng katangian na wala ang ibang dalawang manggagamot sa kaharian. At natuwa siya na dumating siya ng ganito dahil ang hukbo ng demonyo ay naghahanda ng umatake. Sa sandaling iyon sa kaharian ng mga demonyo, isang demonyo na nagngangalang Amila ang nagbigay alam sa kanyang Panginoon na ang mga tropa ng demonyo ay naipon na at sinabi sa kanya na siya ang mamumuno sa kanila. Tiniyak ni Amila na hindi siya mabibigo. Pero nang lumabas siya sa pasilyo, muntik na siyang bumagsak sa takot. Dumating si Hirulok at tinukso siya. Pero sinabi ni Amila na mag-focus siya sa trabaho at umalis. Hinabol siya ni Hirulok at sinabi na gusto niyang ipakita ang bago niyang nilikhang halimaw. Sumunod si Amila sa kanya sa lab, pero nadismaya siya nang makita ang isa na namang ahas. Nangako si Hirulok na mas maganda ito kaysa sa nakaraan at hindi ito tatakas mula kay Siglas. Nang marinig ang pangalan ni Siglas, nagalit si Amila at sinabi na hindi siya ang pinakamalaking banta mula sa Linggar Kingdom. Akala ni Hirulok na tungkol ito sa rescue team na tinawag ng mga demonyo na mga kidnapper dahil sa bilis nilang iligtas ang mga sugatang sundalong tao. Pero si Amila ay talagang tumutukoy kay Rose na alam niyang may personal na galit sa kanyang master. Nangako siyang isang araw ay ilalagay niya ito sa tamang lugar, pero pinaalala ni Hirulok na siya ay isang commander na at hindi pwedeng nasa labanan. Sinabi ni Amila na alam niya ito, kaya't plano niyang ipadala ang itim na kabalyero. Kinabukasan, habang pinapakain ni Ken ng oso, dumating ang kuneho. Kahit nagalit siya na niloko siya nito, hindi niya mapigilan ang cute nito. Habang pinapakain niya ang dalawa, tinawag niyang Blue ng oso. Kaya tinanong ni Rose, na bagong dating, kung bakit. Ipinaliwanag ni Ken na dahil ito ay asul at grizzly, kaya pinagsama niya ang Blue at Re mula sa parehong pangalan. Akala ni Rose, bobo iyon, pero hindi niya ito sinabi. Sa halip, sinabi niya kay Ken na pinayagan sila ng korona na panatilihin ng oso bilang pag-aari ng rescue team. Pero sinabi niyang kailangan nitong kumita at sa kanilang gulat, ang trabaho nito ay maging practice dummy ni Ken. Sinabi niya kay Ken na isipin si Blue bilang sugatang sundalo na nangangailangan ng agarang tulong at sumigaw sa kanya na bilisan ang kanyang galaw. Sinunod ni Ken ang utos at hindi siya nabahala sa dagdag na bigat hanggang sa inambush si Yani Natong at ng iba sa daan. Inutusan sila ni Rose na gayahin ang labanan at nagpasya ang mga salbahing ito na gawin ang lahat. Sinikap ni Ken na iwasan sila at makaligtas ng 4 na oras bago siya bumagsak sa pagod at hindi na makapagpagaling. Tulad ng dati, biglang lumitaw si Rose at ipinaliwanag na ang pagod ng tao ay nagmumula sa takot, impatience at nerbiyos. Kaya't hanggang hindi siya nagkakaroon ng mental na tibay upang hindi magpatalo sa takot, patuloy siyang babagsak. Matapos siyang pagalingin, inutusan siyang dalhin si Blue at tumakbo sa paligid ng bayan ng Kastilyo. Tinunod ni Ken ang utos at gaya ng inaasahan, nakatingin ang mga tao sa kanya ng kakaiba. Ngunit nang mapagtanto ng mga tao na bahagi siya ng rescue team, kumalma sila na nagpalito kay Ken.
Kaya nang ituro siya ni Blue Rin sa isang tindahan ng prutas dahil gutom siya, tinanong ni Ken ang may-ari kung bakit normal ang kilos ng mga tao. Ipinaliwanag ng babae na normal lang na makakita ng mga miyembro ng rescue team na tumatakbo sa bayan. Pagkatapos, binigyan siya ng isa sa mga prutas bilang regalo para kay Blue Rin at labis na natuwa ang oso. Nang umalis siya, lumabas ang isang asong babae na si Amako at nakatingin kay Ken. Si Ken naman ay nagpasya ng bisitahin ang kastilyo, pero may isang blondeng lalaki ang humabol sa kanya. Hindi napansin ni Ken hanggang tinawag siya ni Blue Rin sa lalaki na humihingal na. Kaya huminto siya at ginamot ito. Nagpakilala ang lalaki bilang si Orga, isa sa 2 healer sa kaharian. Habang patuloy silang nag-uusap, sinabi ni Orga kay Ken na masaya siyang nakaligtas sa pagsasanay ni Rose. Ang kapatid niya, ang isa pang healer, at pareho silang nabigo sa pagsasanay ni Rose. Ngayon, ginugugol nila ang mga araw nila sa pagpapatakbo ng klinika sa lungsod, kahit bahagi pa rin sila ng rescue team. Sinabi ni Ken na inanyayahan siya ni Rose na sumali sa Vanguard, pero inamin niyang hindi siya sigurado kung kaya niya. Tiniyak ni Orga na kaya niya, ipinaliwanag na hindi pipiliin ni Rose ang sinumang hindi niya pinaniniwala ang may kakayahan. At nag-isip si Ken. Nakita ito ni Orga at nagpasya ng bumalik sa klinika, pero bago sila naghiwalay, humiling siyang huwag sanang magalit si Ken kay Rose. Sinabi ni Ken na hindi niya kinamumuhian ng kapitan, kahit na may mga isyu siyang gustong talakayin. Habang tumatakbo si Ken, sinabi ni Orga na masaya siyang sa wakas ay may natagpuan ng maaasahan si Rose. Nang sandaling iyon, dumating ang kanyang kapatid at sinermonan siya sa paglabas ng mag-isa. Tumanggi si Orga na mahina siya, pero halatang hindi siya pinaniwalaan at tiningnan siya ng masama. Kaya nagbago siya ng usapan. Sinabi niyang nakilala niya ang isang napaka-interesanting tao at kapag nakilala siya, tiyak na magugustuhan din siya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Ken sa kastilyo at pinayagan siyang pumasok kasama si Blue Rin dahil si Rose ay nagbigay ng rekomendasyon para sa bear cub. Hindi nagtagal ay natagpuan niya si Kamei at masiglang tinawag siya upang mahipo si Blue Rin. Sa kasamaang palad para sa kanya, ayaw ng bear na mahawakan siya. At nang patuloy siyang sumusubok, ginamit ni Blue Rin ang kanyang kamay bilang chew toy sa loob ng ilang sandali bago lumipat kay Ken. Sa huli, tumigil sila sa pagtuon kay Blue Rin dahil napansin ni Ken na may pasa ang mga kamay ni Kami mula sa pagsasanay. Matapos siyang gamutin, nagtanong si Ken tungkol kay Kazuki at sinabi niyang umalis siya sa labas ng kaharian upang sanayin kasama si Siglas. Kapag bumalik siya, siya naman ang susunod at hindi na siya makapaghintay na makaranas ng totoong laban. Matapos makipag-chat ng ilang minuto pa, nagpaalam si Ken kay Kami at umalis kasama si Blue Rin. Sa daan pa uwi, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang mag-training ng mas mabuti upang masuportahan ng kanyang mga kaibigan sa digmaan. Pagkatapos, nang ibaba si Blue Rin, nakatagpo siya kay Rose na nakatayo sa harap ng bahay at sinabi sa kanya na hindi siya tatakas mula sa kanyang responsibilidad. Malumanay na sinuntok ni Rose ang kanyang dibdib at sinabi na sa wakas ay kumikilos na siya tulad ng isa sa kanila. Nakita ito ng iba at mabilis silang nagtago upang hindi mapagsabihan. Ilang araw ang lumipas, bigla siyang nagising mula sa bag na ibinuhos ni Rose sa kanyang katawan. Sinabi niya sa kanya na gusto siya ng hari na sumali sa pagsasanay ni Kami sa labas ng kastilyo. Habang naglalakad sila patungo sa gate kasama si Blue Rin, tinanong ni Ken kung bakit hindi siya inanyayahan na samahan si Kazuki. Ipinaliwanag ni Rose na tinanggihan niya ang healing dahil kakabalik lang niya mula sa sariling pagsasanay. Pagdating nila, natuwa si Kami nang makita si Blue Rin at ipinakilala si Ken sa kanyang mga kasama. Isang kabalyero na si Aroko at isang meige na si Corin. Habang nakikipag-chat si Ken kay Aroko, nagbigay ng babala si Rose kay Kami na mag-ingat dahil hindi kayang ibalik ng kapangyarihan ni Ken ang mga patay. Nang tumingin siya kay Ken, sinabi niyang wala siyang maibigay na payo sa kanya. Habang pinapanood nila siyang umalis, sinabi ni Kame na si Rose ay inspirasyon. Pero walang ideya si Ken kung ano ang ibig sabihin nito at hindi siya nag-abala na ipaliwanag ito sa kanya. Sa daan, nalaman ni Ken na papunta sila sa mga kapatagan sa paligid ng kadiliman ng Linger Forest at nagtataka siya kung paano tutugon si Blue Rin sa pagbabalik sa bahay. Kasalukuyan, nagtanong si Kame kung pwede niyang haplusin ang higanteng teddy bear dahil mabilis itong natutulog. Pero natakot si Ken sa kanyang kilos. Kaya, nang sinubukan niyang hawakan si Blue Rin, tinapik niya ang kanyang kamay na parang insekto. Pero hindi ito nakapagpigil sa kanya. Sinubukan niya pang ilang beses at tinapik ni Ken ang kanyang kamay, bawat pagkakataon hanggang nagreklamo siyang hindi siya gentleman. Sa wakas, nagising si Blue Rin. Kaya nagpasya si Ken na ilapag siya. Pero sobrang spoiled na ng bear cub kaya nagsimulang umalog habang sinusubukan itong maglakad. Masiglang nag-alok si Kame na bigyan siya ng piggyback ride. Natuluyang hindi pinansin ang babala ni Ken tungkol sa bigat ng bear. Kaya hindi na nakapagtataka nang siya ay bumagsak sa lupa. Habang nagpatuloy sila sa kanilang daan pagkatapos ng insidente, naramdaman ni Blue Rin ang isang bagay nang sabay na lumiwanag ang magic staff ni Corin.
Kaya agad na nag-ingat si Aruko. Akala nila ay aatakehin sila ng mga halimaw. Pero isang grupo ng mga bandido ang nagpakita at humiling na ibagsak nila ang lahat ng kanilang pag-aari. Naging masigla si kami, sabik na maranasan ng isang tunay na izakay na kaganapan. Pero nang sabihin ng mga bandido na gagawin nilang balahibo si Blue Rin, nagbigay siya ng kaunting shock therapy sa kanila. Tinabayan siya ni Ken. Tinawag pa siyang bagong Zeus at halos nagalit ang babae sa kanya. Agad na nakakuha ng ibang signal ang staff ni Corinne, pero sa pagkakataong ito, talagang mga halimaw na. Tumalon si Blue Rin sa harap ni Ken upang protektahan siya habang sinimulang gamitin ni Kami ang kanyang magic sa mga baboy, inaakit ang kanilang atensyon sa kanya. Tulad ng inaasahan, sinubukan ni Ken na kumilos bilang human shield, pero pareho silang itinapon sa hangin. Habang nagsimula silang mahulog, pinalibutan ni Ken sila ng kanyang magic upang maiwasan ang pinsala, pero nahulog sila sa isang ilog patungo sa isang talon. Agad niyang sinabi kay Kami na huminga siya ng malalim at ginawa niya ito bago sila lumubog. Maya-maya, ginising siya ni Kami at nangakong dadalhin siya sa kaligtasan. Pero sinabi ng bata na ayos lang siya, na ikinahiya siya, kaya itinulak siya nito palayo. Pagkatapos, ginamot niya ang kanyang sugat at sinabi sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil nagawa na niya ang kanyang survival training sa gubat na yon. Gusto ni Kami na bumalik, pero iginiit niyang maghanap sila ng masisilungan dahil malapit ng umulan. Tinanong ni Kami kung saan ang nasa isip niya at inamin niyang natulog siya sa isang puno noong huli siyang nandito. Sa halip na tanungin kung akala niya ay si Tarzan siya, pinag-usapan ni Kami kung paano hindi siya pinapayagang umakyat sa mga puno. Nadiskubre ni Ken na isa siya sa mga nakatago at naisip niyang iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi siya nababagay noon. Nang makita niyang malungkot siya, itinuro niya ang isang malapit na kuweba at iminungkahi na doon sila magpalipas ng gabi. Hiniling niyang magbihis si Kami at nahihiyang sinabi ni Kami na huwag siyang magpiping tom. Pagkatapos, pinahawak niya ang kamay niya sa ilog at pinakawalan ng kanyang magic para makuha ang kanilang hapunan. Ginamit din siya bilang human lighter at hindi pa siya kailanman nahiyang ganito sa kanyang buhay. Habang nagluluto ang isda, tinamasa ni Ken ang init ng apoy sa kanyang walang pangitaas. Kaya nag-time out si Kami. Walang ideya si Ken na ginawa niya iyon para maiwasan ang tukso. Kaya patuloy siyang nakipag-usap. Nang tumahimik siya, napansin ni Kami ang ilang venom monkeys at naakit sa kanilang malalaki at bilog na mata. Binalaan siya ni Ken na huwag silang hawakan dahil halatang may lason sila, pero pinili ng babae na makipagsayaw sa kamatayan. Sa kastilyo, ipinaalam ng hari kay Kazuki na nawawala sina Ken at Kami matapos ang isang hindi inaasahang atake ng halimaw. Sinubukan ni Kazuki na magmadali at hanapin sila, pero pinigilan siya ni Rose na nagsabing habang kasama ni Kami si Ken, ayos lang ang lahat. At tama siya, dahil muling pinagaling ni Ken si Kami, at nang siya'y bumigkas ng hikbi, inisip niyang matulog na siya habang siya ang unang magbabantay, pero tumanggi siya. Humiga si Ken, pero ilang minuto lang ay umulan, at muling nagsalita si Kami sa kanya. Gusto niyang malaman kung gusto niyang bumalik sa kanilang mundo balang araw. Aminado si Ken na ang kanyang pananabik sa bahay ay 50% lang, at sinabi ni Kami na ayaw na niyang bumalik. Nang hindi siya nagtanong kung bakit, inilahad niya ang impormasyon na nagpapaliwanag na wala siyang koneksyon sa kanilang mundo dahil para itong bilangguan sa kanya. Tiniyak ni Ken na sinusuportahan niya ang kanyang desisyon dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na makulong at sa wakas ay maging malaya. Sa simula, pinilit lang niya ang sarili dahil ayaw niyang maging hadlang sa kanila ni Kazuki. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, naramdaman niyang pag-aari na siya. Alam niyang ganito rin ang sitwasyon ni Kami at sinabi sa kanya na ang kanilang pangunahing layunin ay tulungan ng mga tao. Pumayag si Kami at pagkatapos ay bumalik ang kanilang usapan sa mas magaan na paksa hanggang hindi na nakayanan ni Ken ang pang-aasar ni Kami at nagpasya ng matulog. Kinabukasan, umalis sila upang hanapin sina Aruko, Corinne at Blue Rin. Pero si Blue Rin ang unang nakakita sa kanila. Nasa likuran niya si Aruko at mukhang marami na siyang pinagdaanan. Ipinaliwanag niya na hinabol niya si Blue Rin nang biglang tumakbo ang mga kutitap at natuwa siyang ginawa niya iyon. Habang nagsimula si Ken na pagalingin siya, umalis si Blue Rin patungo sa kanyang dating tahanan at malungkot na tiningnan ang paligid. Nang malaman ni Kami kung bakit, naawa siya sa maliit na bata pero bumalik siya at tiningnan si Ken na may kasabikan. Napagtanto ng bata na gusto niyang umalis sila kaya sinabi ni Kami na sa wakas ay nagpasya ang kutitap na si Ken na ang kanyang tahanan. Ilang oras ang lumipas, matapos silang tanggapin at pinakawalan ng hari sa araw, nilapitan sila ni Kazuki at Celia. Walang sinayang na oras si Kazuki sa pagtatanong kung kamusta sila at inihayag na labis siyang nag-aalala para sa kanila. Tiniyak ni Celia sa kanila na labis siyang nag-aalala at handa siyang umalis sa palasyo upang hanapin sila noong nakaraang gabi. Dito, sinabi ni Kami kay Kazuki na siya ay pabaya. Pero si Ken ay parang,
Subukan mong tumingin sa salamin. Nang tumanggi siya, pinaalala niya sa kanya na nakagat siya ng unggoy na akala niya ay cute, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Nang maglaon, umupo ang apat sa fountain sa courtyard, at sinabi ni Kazuki kay Ken ang sinabi ni Rose sa kanya noong nakaraang araw. Nagulat ang bata na may ganong tiwala ang kanyang kapitan sa kanya, pero naisip niyang dahil alam ni Rose na hindi masaya ang gubat kung walang mga oso at ahas. Kaya nang sinabi ni Kazuki na kahanga-hanga ang tiwala ni Rose kay Ken, nakiusap siya sa bata na manatiling inosente, hindi tulad nila ni Kami. Dito, nagsimula ng magreklamo si Kami, at doon nagsimula ang kanilang banter. Sa wakas, umalis sina Ken at Kami, at sinabi ni Celia kay Kazuki na lagi siyang mukhang masaya kapag nandiyan ang kanyang mga kaibigan. Sabi niya, dahil galing sila sa parehong mundo. Pero naniniwala ang prinsesa na higit pa roon ang kanilang ugnayan. Tinanong siya ni Celia na isipin siyang isa sa kanyang malalapit na kaibigan, kaya pumayag siyang iwanan ng kanyang titulo. Samantala, sa silid ng trono, sinabi ni Sergio kina Siglas at Rose na na-interrogate na nila ang mga bandido at nalaman nilang karamihan sa mga halimaw ay tumakas na sa gubat. Naniniwala ang hari na tumatakbo sila mula sa isang bagay. At tama ang hinala ni Siglas na ito ay ang hukbo ng demonyo. Inutusan siya ng hari na ihanda ang mga tropa, habang inutusan si Sergio na ipaalam sa ibang ministro ang bagong pangyayari. Tungkol kay Rose, gusto niyang pumunta at kumpirmahin ang kinaroroonan ng hukbo ng demonyo at tiniyak niya sa hari na agad niyang gagawin iyon. Bago siya umalis, hiniling ng hari na pag-isipan niyang bumalik bilang komander ng hukbo. Pero tumanggi siya. Ayon sa kanya, may nangyaring masama ilang taon na ang nakalipas at nawala ang kanyang squad at ang kanyang kanang mata dahil dito. Pero naniniwala si Rose na siya ang may kasalanan at patuloy na pinaparusahan ang sarili, kaya hindi niya ginamot ang kanyang mata. Sinubukan ng hari na kumbinsihin siyang panahon na para magpatuloy at sinabi niyang ginawa niya ang rescue team para makabawi. Tiniyak ni Rose na nagkamali siya sa kanyang mga motibo, kaya tinanong niya kung ano ang tunay na motibo. Sumagot si Rose na ito ay para makahanap ng isang subordinates na hindi mamamatay at ang masuwerteng tao ay si Ken. Hindi alam ng hari kung paano sasagot, kaya sinabi niya na umupo na lang at manood. Noong gabing iyon, nalaman ni Ken mula kay Alec na aalis si Rose ng ilang araw at gusto niyang ipasa ang isang liham sa isang tao sa bayan. Sa oras na natanggap niya ang impormasyong iyon, si Amila ay mahigpit na nag-uutos sa kanyang mga tropa na tapusin ang paggawa ng tulay para makapagsimula na sila sa kanilang pagsalakay. Nabori na ang itim na kabalyero sa panunood sa kanya na nag-cosplay bilang tagapamahala ng alipin, kaya nagbigay siya ng ilang mapanlikhang komento na nagalit sa kanya. Pinapaalala ni Amila sa kanya na siya ang kanyang nakatataas at hindi na nag-argue ang lalaki. Sinabi niya lang na tawagin siya kapag oras na para kumilos at umalis na siya. Sa sandaling iyon, dumating si Prilok, kaya tinanong ni Amila kung dumating siya para pagtawanan siya. Tiniyak niya sa kanya na gusto lang niyang malaman kung paano na ang tulay, at sinabi ni Amila na mayroon na lang silang ilang oras. Gayunpaman, mukhang masyado siyang maaga nagsalita dahil biglang lumitaw si Rose sa tuktok ng bangin sa teritoryo ng tao at itinapon ng isang buong puno sa halos tapos na tulay. Agad itong bumagsak at nang malaman ni Amelia na si Rose ang may kagagawan, lalo siyang nagalit. Pero ang mapanlikhang babae ay ngumiti lang at tumakbo palayo. Kinabukasan, pumasok si Ken sa bayan at lahat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tingin dahil hindi siya tumatakbo o may dalang blue rin. Nang makarating siya sa fruit stall, tinanong siya ng matandang babae na bilhan ng paboritong pagkain ni Blue Rin at nangako siyang gagawin yon bago umuwi. Sa wakas, nahanap niya ang address sa liham at nagulat siyang makita na ito ay klinika ni Orga. Si Orga ang humarap sa kanya at pagkatapos ng kaunting usapan, dinala siya nito para manood habang nag-aalaga ng pasyente. Ito ay isang batang lalaki na may sakit sa tiyan. Kaya nang gumana ang magic ni Orga, nagpasalamat ang bata at tinanong kung sino ang kanilang audience. Inaasahan na ni Orga ang liham, pero hindi niya alam na si Ken ang magdadala nito. Kaya habang tinatanong ni Orga si Ken tungkol sa miyembro ng rescue team, pinasa ni Orga ang liham at biglang naging seryoso. Ngunit hindi siya nagsalita habang ipinaliwanag ni Oruro kay Ken kung paano sila nahirapan sa pagsasanay ni Rose at nabigo pa rin. Natakot pa sila kay Rose sa ilang pagkakataon dahil sa sobrang higpit nito. Ngunit mula nang sumali si Ken sa team, naging mas malambot si Rose at madalas pang ngumiti. Sigurado si Ken na si Oruro ay nagsasalita tungkol sa ibang tao dahil ang Rose na kilala niya ay ginagamit siya bilang punching bag paminsan-minsan. Dahil dito may biglang pumasok sa klinika. Sinabing may nangyaring aksidente, kaya tinanong ni Orga sina Ken at Uro-Uro na sumama sa kanya. Kibentang may 3 pasyente, kaya't bawat isa ay kumuha ng isang tao, pero nag-atubili si Ken dahil hindi pa siya nakapag-alaga ng seryosong pinsala. Ngunit nagawa ni Orga na tulungan siyang makayanan ang nerbiyos niya, at matagumpay niyang nagawa ang kanyang magic.
Nang maglaon, habang papunta sila sa klinika, nagpasalamat si Olga kay Ken sa pagtulong at inimbitahan pa siyang magtrabaho roon sa mga araw na libre siya. Hindi inisip ni Ken na makakatulong siya, pero tinanggap niya ang imbitasyon at nagpaalam sa mga kapatid. Kaunting sandali matapos siyang umalis, ipinaalam ni Olga kay Ora Yurio na ang liham ay isang abiso upang maghanda para sa digmaan at siya ay nanahimik. Ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos sila dahil kasama nila si Rose at ngayon si Ken. Nang maglaon, matapos makuha ni Ken ang prutas para kay Blue Rin, kumagat siya at nag-enjoy hanggang biglang hinawakan siya ni Amako. Akala niya naligaw siya, pero sinabi niya sa kanya na may kailangan siyang ipakita. Bago siya makapagtanong kung ano ito, sinalakay siya ng nakakatakot na bisyon ng kanyang mga kaibigan na namamatay sa kamay ng itim na kabalyero. Nang matapos ito, sinabi ni Amako sa kanya na siya lamang ang makakapigil dito. Nang makabawi si Ken mula sa kanyang pagkabigla, wala na si Amako. Sinubukan niyang hanapin siya, pero tuluyan na siyang nawala, kaya sinubukan niya ang mga tarangkahan ng lungsod. Ngunit sinabi ng kabalyero na hindi siya dumaan doon. Nang siya ay magalit, dumating si Rose at tinanong kung bakit siya nagiging maingay. Isang tingin lang ng kabalyero sa kanya ay tumakbo ito dahil nakakatakot siya at naawa si Ken sa kanya. Gayunpaman, ang simpatiyang iyon ay nagdala sa kanya sa problema kay Rose at halos durugin niya ang kanyang mukha tulad ng pakwan. Matapos siyang pakawalan, tinanong niya kung nasaan siya sa nakaraang ilang oras at inihayag na nag-scout siya. Sinabi rin niya kung paano niya winasak ang tulay na itinayo ng mga demonyo. At nagtanong ang bata kung nauunawaan ba ng marahas na babae kung ano ang ibig sabihin ng scouting. Siyempre, tinanong niya ang tanong ng malakas at halos ipadala siya sa kanyang tagapaglikha sa lugar. Habang nagsimula silang maglakad pa uwi, tinanong ni Ken si Rose kung kilala niya si Amaka at sinabi niyang ang batang babae ay lumitaw sa kaharian mga 2 taon na ang nakalipas. Kilalang may mga pambihirang kakayahang mahika ang mga beast folk at nang marinig ito ni Ken, tinanong niya kung isa sa mga kakayahang iyon ay ang pagbabahagi ng mga bisyon. Sinabi ni Rose na may mga beast folk na kilala bilang mga orakulo ng panahon dahil nakakakita sila ng hinaharap. Gayunpaman, napakabihira nila at karaniwang mabigat ang proteksyon sa teritoryo ng Beastskin. Napansin niyang kakaiba na biglang nagtatanong si Ken tungkol sa Beastskin, pero sinabi niyang nagtataka lang siya at naniwala siya. Nang makarating sila sa isang lugar, sinabi niyang mauna na siya dahil pupunta siya sa kastilyo para ibigay ang kanyang ulat sa scouting. Makalipas ang ilang sandali nang dumating siya roon, pinasalamatan siya ng hari sa pagpapabagal sa pag-usad ng kaaway at sinabi niyang iaanunsyo niya ang pagsalakay sa kaharian kinabukasan. Inutusan niya si Sergio na gumawa ng mga paghahanda at inutusan si Siglas na dalhin ang mga bayani sa kanya upang maipaalam niya ito sa kanila muna. Ilang oras ang lumipas, si Ken ay nahiga sa kama, hindi makatulog dahil sa bisyon na ipinakita sa kanya ni Amako. Habang nag-iisip kung ipinakita niya ito upang makahanap siya ng paraan upang baguhin ang hinaharap, napansin niya ang ilang mga bola ng liwanag na lumulutang sa labas ng bintana at nataranta. Gayunpaman, nagpunta pa rin siya upang tumingin sa bintana at nakahinga ng maluwag nang makita niyang si Kazuki lang ito. Habang sila ay nakaupo sa labas, inamin ni Kazuki na nag-aalala siya tungkol sa nalalapit na digmaan at sinabi niyang tumakbo siya mula sa kastilyo matapos ipaalam ng hari ito. Sinabi niya kay Ken na pakiramdam niya ay duwag siya at inamin na halos naging pipi siya sa takot sa kanyang espesyal na pagsasanay. Tahimik na nakinig si Ken habang ibinabahagi ni Kazuki ang kanyang mga alalahanin at takot at nang matapos ito, sinabi niyang normal ang takot. Nagtataka? Tinanong niya si Ken kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa digmaan at tiwala namang sumagot si Ken na hindi siya tatakas kahit na natatakot siya. Pinapaalala ni Kazuki na hindi siya obligadong makipaglaban para sa kaharian dahil nadala siya roon sa hindi sinasadyang pagkakataon at sinabi ni Ken na alam na niya iyon. Gayunpaman, nagbago na ang mga bagay mula nang dumating sila at itinuturing niyang sarili ang kaharian at mga tao nito. Sinabi rin niya kay Kazuki na kung pipiliin niyang hindi makipaglaban sa digmaan, hindi niya siya huhusgahan dahil ang mga kaibigan ay laging nagkakaintindihan at sumusuporta sa isa't isa. Ang naging sagot ni Kazuki dito ay sinampal ang sarili at tinawag ang sarili na duwag. Nalito si Ken sa biglaang pagbabago pero tiniyak ni Kazuki na ayos lang siya at lalaban para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Hiniling ni Ken na maghinay-hinay siya pero sinabi ni Kazuki na ang takot ay hindi magandang dahilan para hindi makipaglaban dahil kahit si Usopp ay lumaban kapag naging masama ang sitwasyon at isa siya sa mga duwag na trio. Sila ni Ken ay gumawa ng kasunduan upang protektahan ang isa't isa at si Kami. At pagkatapos noon, umalis si Kazuki. Pinanood siya ni Ken ng ilang segundo at pagkatapos ay lumingon upang pumasok, ngunit biglang nagsalita si Kami sa likod niya na nagsabing nakikinig siya sa kanilang pag-uusap. Ayon sa kanya,
lihim siyang sumunod kay Kazuki nang tumakbo siya mula sa kastilyo. Pero nang makita niyang pumunta siya kay Ken, naisip niyang hindi na siya kailangang gumawa ng anuman. Inamin ni Ken na ayaw niyang makipaglaban si Kazuki, kaya tinanong ni Kami kung ayaw din niyang makipaglaban siya. Sumagot siya na hindi, pero hindi pareho ang dahilan dahil nakapagdesisyon na si Kami na manatili sa mundong iyon. Hindi na kailangan ni Kami ng karagdagang paliwanag pagkatapos nito, kaya batiin niya si Ken ng magandang gabi at bumalik sa kastilyo. Kinabukasan, ginawa ng hari ang kanyang ipinangako at ipinaalam sa mga mamamayan at sundalo ang tungkol sa pagsalakay. Nagawa rin niyang magbigay ng motivational speech na kasing taas ng kay Erwin Smith, kaya't lahat ay naging tiwala na mananalo sila sa digmaan. Kaagad pagkatapos ng talumpati ng hari, pumunta si Kazuki upang bisitahin si Celia at nangako siyang ipagdarasal ang kanyang tagumpay sa larangan, habang nangako siyang gagawin ang kanyang bahagi upang protektahan ang kaharian. Bago umalis, tinawag niya siya sa pangalan at ang kanyang puso ay nagmakaawang bumalik siya ng buhay, kahit ano paman. Samantala, sa base ng rescue team, habang tumutulong si Ken kay Orga, lumabas si Tong at sinabi niyang gusto siyang makita ni Rose sa kanyang opisina at ninerbiyos ang bata dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na matawag ng ganun. Pagdating niya roon, direkta siyang nagtanong. Pinapaalala sa kanya na bahagi siya ng Vanguard. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang hindi siya agad papasok sa labanan. Dadalahin ni Tong at ng iba ang mga nasugatang sundalo sa kanila at magtutulungan sila ng mga kapatid para gamutin sila. Naguluhan, nagtanong si Ken kung bakit hindi sila sasali sa labanan mula sa simula at sinabi ni Rose na dahil hindi magiging marami ang seryosong nasugatan. Pinayuhan siya niyang maging alerto at magmasid kapag sumali na siya sa labanan, siguraduhin ang mga seryosong nasugatan lamang ang bibigyan niya ng pansin. Nang malinaw na niyang naipaliwanag ito, ibinigay niya sa kanya ang opisyal na uniforme ng rescue team at sinuot ito ni Ken ng may pag-pride. Nakita ang kanyang kasabikan, pinaalalahanan siya ni Rose na ang mga healer ay hindi immortal, kaya't hindi pwedeng baliwalain ang sarili sa labanan. Tiniyak ni Ken na alam niya iyon, ngunit pinagsabihan siya ni Rose sa noo at sinabi na ang pagsasabi at ang paggawa ay magkaibang bagay. Gayunpaman, nangako siya sa kanya na magiging maayos siya at poprotektahan ang kanilang mga tao. Pagkatapos umalis sa kanyang opisina, naalala niya ang pangitain at nangako sa sarili na hindi mangyayari ang mga bagay na yon. Kinabukasan, umalis ang mga sundalo, bayani, at rescue teams papuntang digmaan. At upang mapaglibangan, nagtanong si Ken kay Rose tungkol sa mga demonyo. Sinabi niyang sila ay mga demi-humano na may mga sungay, malakas sa pisikal, at may higit na mana kaysa sa karaniwang tao. Ang unang reaksyon ni Ken ay pagkabigla na nag-udyok kay Rose na tanungin kung siya ay kinakabahan, ngunit sumagot siya na hindi, dahil may kilala siyang mas nakakatakot kaysa sa mga demonyo. Alam ni Rose na siya ang tinutukoy niya, kaya tinawag siyang mayabang na bata at sinabi na siya mismo ay lumabas na parang halimaw. Tumanggi si Ken, ipinaliwanag na ang kanyang motibasyon ay ang makabawi sa kanya at napakunot ang noo ni Rose sa kanya kaya't siya ay ninerbiyos. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang mga salita ay nagpaalala sa kanya ng kanyang dating squad. 5 taon na ang nakalipas, nang si Rose ay isang battalion commander, ipinaalam ng hari sa lahat ng kanyang mga pangunahing opisyal ang mga ulat tungkol sa mga nakita na demonyo. Pagkatapos ng pulong, nag-isip sina Siglas at Rose na ang mga demonyo ay lihim na nagplano ng pagsalakay at nagkasundo silang simulan ng paghahanda upang ipagtanggol ang kaharian. Pagkatapos nilang maghiwalay, may isang pipsqueak na nagngangalang Al na lumitaw sa tabi ni Rose at sinubukang makuha ang kanyang atensyon. Bilang tugon, tinamaan siya ni Rose ng napakalakas na sinumpa ni Al na bumaba ang kanyang taas ng ilang pulgada. Sinabi ni Rose na huwag maging maingay na bata at nagpatuloy sa paglalakad, kaya't sinundan siya ni Al at nagsimulang makipag-usap tungkol sa mga demonyo. Sinabi niyang sigurado siyang madaling matatalo ng mga tao ang mga demonyo, ngunit itinuro ni Rose na hindi matalino na maliitin ang mga kaaway. Sinubukan ng lahat na ipaliwanag na hindi siya, ngunit hindi nakikinig si Rose at sinabi na siya ang mga ngasiwa sa pagsasanay ng squad sa gabing iyon dahil nagsisimula na silang kalimutan ang kanyang mga aral. Pagdating nila sa bahay, napansin ng iba na lahat ay mukhang nag-aalala at nagtanong kung ano ang mali. Ipinaalam ni Rose sa kanila na siya ang mga ngasiwa sa kanilang drill at agad silang nagalit kay Al dahil alam nilang siya ang may kasalanan. Isang linggo ang lumipas. Muling tinawag ng hari si Rose at ipinaalam sa kanya na isang mataas na sinanay. Na unit ng mga demonyo ang aktibong naghahanap ng mga halimaw, kaya't gusto niyang imbestigahan ito at alamin ang kanilang mga layunin. Nang bumalik siya sa bahay ng gabing iyon, ipinaalam niya sa kanyang squad na mag-iimbestiga sila kinabukasan. May halo-halong reaksyon ng team dahil ang kanilang mga target ay mga demonyo. Ngunit tiniyak ni Rose
na magiging maayos sila. Nakatanggap siya ng matinding sermon dahil sa kanya, mas masahol pa ang linggong iyon. Habang sinubukan niyang pakalmahin sila, umakyat ang kuneho ni Rose sa kanyang balikat at sinabi niyang hindi siya makakasama sa misyon dahil ayaw niyang ilagay siya sa panganib. Dahil dito, lahat ay tumakbo sa kanya, humihingi ng proteksyon mula sa kanyang mga kaibigang malupit. Kaya't sa wakas ay nakipag-usap si Rose sa kanila. Mukhang nakatulong ito dahil sila'y naging masaya at sinabing hindi na sila makapaghintay na makasama ang kanilang kapitan. Kinabukasan, umalis sila para sa misyon at habang nagkakamping sa gabi, nagpasya silang galugarin ang West Side kinabukasan. Si Ol ang nagmungkahi nito at labis siyang nagulat nang pumayag ang iba para hindi mapansin, iminungkahi niyang magpahinga muna sila. Hindi pa siya natatapos sa kanyang sinabi nang umalis na ang kanyang mga kaibigan, iniwan siyang magbantay. Buti na lang, mabait na kapitan si Rose. Kaya't inalok niyang siya ang magbantay habang natutulog ang lahat. Pero hindi nakatulog ang babae. Umupo siya at tinanong si Rose kung bakit siya pinili bilang deputy commander ng squad kahit ang ginagawa lang niya ay mga sekretarial na tungkulin. Sinabi ni Rose na may kailangan talagang gumawa ng mga gawain iyon at inihayag na balak niyang ipromote si Ol bilang commander dahil siya na ang namumuno sa isang batalyon. Agad na nagpanik si Ol at nagreklamo na masyadong nagtitiwala si Rose sa kanyang hindi umiiral na kakayahan. Nang banggitin niyang hindi gusto ng mga miyembro ng squad na siya ang manguna, tiniguro siya ni Rose na nagkakamali siya. Wala nang nasabi si Ol doon. Kaya't sa halip, pinaalala niya kay Rose kung gaano niya kinamumuhian ang autoridad at palaging hindi sumusunod sa mga utos. Ang kanyang malayang espiritu ang nagpasikat sa kanya sa mga kabalyero. At nang makilala niya si Rose, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga ginagawa. Ngunit hindi katulad ng mga commander si Rose at palagi niyang inilalagay si Ol sa tamang lugar kapag siya'y lumihis. Isang araw, napuno na siya at sinubukan niyang atakihin si Rose. Ngunit pinatulog siya ni Rose at inayos ang kanyang ugali. Kaya't ang kanyang bagong layunin ay subukang talunin si Rose, ngunit hindi ito nangyari. Sa kabila nito, masaya si Ol dahil naniniwala siyang lubos na nauunawaan siya ni Rose at sigurado siyang ganoon din ang nararamdaman ng kanyang mga kasama. Nang matapos si Ol sa pagsasalita, sinampal ni Rose ang kanyang noo at sinabi niyang masyado siyang madaldal. Sinabi din niyang hindi mali ang desisyon niyang gawing tagapagmana si Ol dahil alam niyang siya ang tamang tao para sa trabaho. Sinubukan ni Ol na mag-argumento, ngunit pinatahimik siya ni Rose sa banta na muling sampalin ang kanyang noo at pagkatapos ay tinapos ang kanyang makapangyarihang talumpati. Pagkatapos nito, sinabi niyang matutulog na siya at tinawag ang iba na gawin din ito. Nagulat si Ol nang makita niyang gising ang lahat, ngunit nagsimula silang mang-asar sa kanya. Nahihiya, sinimulan niyang habulin sila, ngunit tila wala silang pakialam at nagtatawanan lang. Kinabukasan, sinuri nila ang West Side ayon sa napagkasunduan at hindi na ito nakakagulat nang matuklasan nilang nag-iipon ng mga halimaw ang mga demonyo. Si Nero, ang leader ng Demon Squad, ay madaling nakaramdam ng kanilang presensya, kaya't lumapit si Rose upang makipag-usap sa kanya. Ngunit wala itong silbi dahil malinaw na sinabi niyang hindi niya maaring ipaalam sa kanila na mabuhay matapos malaman ang kanilang ginagawa. Hindi nagpatinag si Rose at sinabi niyang subukan lang. Magaling ang lalaki at ginamit ang hangin bilang armas at kalasag, pero mabilis si Rose at pinadala siyang lumipad sa isang suntok. Sinundan niya siya dahil malayo na ang lipad niya at habang naglalaban sila, maraming puno ang nahulog. Gayunpaman, wala sa kanila ang nasaktan at kinilala pa ni Nero ang lakas ni Rose bago siya nilamon ng isang buhawi ng mga talim ng hangin. Ngumiti lang ang baliw na babae at naglakad sa buhawi na parang runway. At doon napagtanto ni Nero na siya ay isang healer. Sa sandaling iyon, lahat ay nag-click. Kaya nagpasya siyang maging seryoso at tawagin ang kanyang Demon Sword. Nang muling nagbanggaan sila, napansin ni Rose na ang Demon Sword ay may sumpa. Kaya nag-isip siya na lumayo dito. Tiniyak din niyang pinahirapan si Nero hanggang sa magpasya siyang kailangan niyang baguhin ang taktika. Muli niyang kinilala ang lakas ni Rose at ng kanyang squad. Ngunit sinabi niyang kung hindi niya sila aayusin, magiging problema sila sa kanilang mga plano. Mukhang balak nilang buhayin ang kanilang Panginoon at handa silang magsakripisyo ng lahat para mangyari iyon. Nakuha ni Rose ng ilang segundo bago niya naisip ang ibig sabihin ng sakripisyo. Kaya nang tawagin niya ang kanyang squad na umatras, huli na ang lahat. Ang isa sa kanila ay bumagsak na at nang sinubukan niyang iligtas sila, nakialam si Nero. Dahil dito ang mga miyembro ng squad ay bumagsak na parang langaw at sobrang nagalit si Rose kaya inatake niya si Nero nang hindi nag-iisip at nawala ang kanyang kanang mata. Nang sinubukan niyang pagalingin ito, napagtanto niyang hindi niya magawa at sinabi ni Nero na ang talim ay kumakain ng mana, kaya ang sugat ay pansamantalang sinumpa. Sa kabila nito, sinubukan pa ring atakihin ni Rose siya at naputol siya sa binti.
Pagkatapos ay inatake siya ni Nero at sa sandaling umatake siya, lahat ay lumitaw mula sa wala na parang tao na kalasag. Kinuha ni Rose ng ilang sandali upang maunawaan ang nangyari. At nang sa wakas ay naisip niya ito, sinimulan niyang sisihin ang sarili sa lahat. Patuloy pa rin siya sa pagsisisi nang sinubukan ni Nero na tapusin siya. Kaya nagulat siya nang hawakan niya ang talim nito. Sa susunod na sandali, sinimulan niyang bugbugin siya. Hindi binigyan siya ng pagkakataong lumaban. At nang itinapon niya siya sa isang puno, sinundan niya ang kanyang talim. Sa kasamaang palad, tumama lang ito sa kanyang balikat at lalo siyang nagalit. Nang sinubukan niyang tapusin siya, biglang lumitaw si Amelia at natigilan si Rose. Hindi niya inaasahan na si Nero, na walang awa na nagsakripisyo ng kanyang mga tauhan, ay may isang tao na talagang inaalagaan. Habang dinala ni Amelia siya palayo, tinawag ni Rose siya na huminto. Ngunit nang lumingon siya, nakita ni Rose ang lahat sa kanya at muling natigilan. Kaya pinayagan ni Rose silang umalis, habang sinisisi ang sarili sa pagiging mahina. Sa wakas, dinala niya ang kanyang sarili patungo kay All, at nang malaman niyang buhay pa ang babae, sinubukan niyang pagalingin siya. Mahinang humiling si All na huwag sayangin ang kanyang magic at sinabi niyang wala siyang pagsisisi dahil nakapaglingkod siya sa kanya. Nagalit si Rose sa kanyang mga salita, ngunit hindi tumigil si All. Nakiusap siya kay Rose na patuloy na maging parehong tao na hinahangaan ng lahat sa squad. At nang huminga siya ng kanyang huling hininga, sumigaw si Rose sa sakit. Nang sumunod na araw, bumalik siya at iniulat ang lahat sa hari. Nang matapos ang kanyang ulat, humiling siya na bawiin ang kanyang pagiging kabalyero. Sinabi niyang wala na siyang karapatang tawaging kabalyero at hindi siya tinangkang kumbinsihin ng hari habang siya'y umaalis sa silid ng trono. Sa daan pa uwi, nilapitan siya ng mga magulang ng isa sa kanyang mga namatay na kasamahan, na nagpasalamat sa kanya sa pagdadala sa kanilang anak pa uwi. Sinubukan ni Rose na humingi ng tawad, tinabing siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang anak. Ngunit sinabi nilang siya ang dahilan kung bakit muling ngumiti ang kanilang anak. Wala nang masabi si Rose pagkatapos nito, kaya umuwi siya at hindi na muling umalis. Isang buwan nang lumipas, bumisita si Siglas sa kanya at nagalit ng pag-usapan niya ang pagnanais na mamatay, ngunit sinabi niyang hindi niya ito sinseryo. Matapos siyang bitawan, tinanong niya kung bakit hindi pa niya naipagaling ang kanyang mata at hindi sumagot si Rose. Gayunpaman, matapos siyang umalis, sinabi niya sa sarili na ang peklat ay magiging paalala ng kanyang mga kasalanan. Sinabi rin niyang kailangan niyang gumawa ng bagay para sa buhay na nailigtas ni Al at ang una niyang naisip ay ang maghiganti. Pero napagtanto niyang hindi siya makatuwiran at itinaboy ang ideya sa kanyang isipan. Nang umupo siya upang linisin ang kanyang isip, nagsimula siyang makakita ng mga alaala ng kanyang squad at nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang nararamdaman. Para bang hindi pa sapat iyon, nagsimula siyang marinig si All na nakikipag-usap sa kanya at pinayuhan siya ng dalaga na magpatuloy. Pinapaalala rin siya ng kanyang huling mga salita na manatiling komandante na hinahangaan ng lahat at sa sandaling iyon, nakita ni Rose ang iba pa. Nagtatawanan sila at nagbibiro gaya ng dati. At napagtanto ni Rose na masyado siyang mahigpit sa kanyang sarili. Kaya nangako siya sa sarili na hindi na siya muling magpapakita ng kahinaan. At matapos mawala ang lahat, bumalik siya sa pagiging komandante Rose. Sa panahong iyon, nagpasya siyang hanapin ang pinakamagaling na manggagamot. Sa kasalukuyan, sinabi niya kay Ken na natutuwa siyang natagpuan siya at napahiya ang bata sa kanyang pagtatangkang maging malambing. Ngunit hindi siya nag-alala at sinabi sa kanya na hindi niya alam kung gaano siya kahalaga. Ang sagot ni Ken dito ay nagdala sa kanya ng suntok sa tiyan. Ngunit naipagaling niya ang sarili habang sinimulan ni Rose na sabihin sa kanya na talagang siya ay isang pambihirang manggagamot. Tinapos niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing sigurado siyang hindi siya mamamatay ng madali at ito ay nagpasaya sa kanya. Ilang oras ang lumipas, nagising si Ken sa isang tolda at lumabas upang masilayan ng lahat nang biglang nagkomento si Kame tungkol sa kanyang uniforme. Nagulat siya nang makita niyang nakabangon na siya. At nang sinubukan niyang makipag-usap sa kanya, nagsimula ang dalaga na ipakita ang kanyang armor. Pinag-usapan niya ang mga detalye nito na parang isang pro gamer at ang kanyang walang katapusang kasiyahan ay nagpasabi sa kanya na nagkamali siya sa pag-iisip na siya ay isang girly girl. Pinagtalunan ni Kami na siya nga at ipinagmalaki pa kung paano siya nag-alaga ng mga cactus sa bahay para sa aesthetics. Tiyak na itinuro ni Ken ang lahat ng mali sa pahayag na iyon. Ngunit pinagpala si Kami ng kakayahang baliktarin ang kahulugan ng mga salita ng isang tao. Kaya't sinimulan niyang asarin si Ken. Sinabing siya ay isang seasoned tsundere at hindi na siya makapaghintay na makita siyang bumigay. Sobrang inistorbo siya ni Kami kaya't nagsimula ng umatras si Ken hanggang sa cornerin siya nito sa isang tolda. Sa labis na pagnanais na makaalis sa kanya, sumigaw siya kay Kazuki na dumating at iligtas siya. At sa kanyang gulat, talagang dumating ang bata.
Nagreklamo si Kami na nakikialam siya sa kanyang mga plano, ngunit tumanggi siyang pakawalan siya. Sinabing hinahanap sila ni Siglas. Habang umalis sila, tinawag ni Kami si Ken at nangakong ipagpapatuloy nila ang usapan sa susunod. Nang makarating sila kay Siglas, ipinaliwanag nito kung paano ang mangyayari at inutusan silang alisin ang komander ng kaaway. Tiniyak nila na ipagmamalaki siya, saka lumipat sa unahan para maghintay sa kaaway. Sinabi ni Kami kay Kazuki na huwag masyadong magpuyat at siniguro niyang okay lang siya. Ngunit napansin niyang siya ay pinahihirapan si Ken para makalma ang sarili. Hindi ito itinanggi ni Kami, pero nagreklamo siya sa kakayahan ni Kazuki na basahin ang tao. Dahil dito itinuro niya na nagbago siya mula nang dumating sa mundong iyon. At sinabi ni Kami na wala siyang pakialam dahil tinanggap siya ni Ken. Nagulat si Kazuki at humiling na ibulalas niya at nangako siyang gagawin ito kung makaligtas sila sa laban. Pinagtawanan niya ito, sinabing alam niyang makakaligtas siya dahil may dahilan na siya. Bago makasagot si Kazuki, naramdaman nila ang kaaway at nang lumitaw ang hukbo ng demonyo, pinakawalan ng mga mage ang kanilang mahika. Sa kasamaang palad, ang inatake nila ay isang ilusyon at ang kaaway ay sumugod mula sa timog kanluran. Agad na inutusan ni Siglas ang lahat na ituon ng atensyon doon. At habang nagkakasagupa, inutusan ni Rose ang kanyang grupo na maghanap ng mga sugatang sundalo. Matapos silang umalis, inutusan niya sina Orga at Oruro na mag-set up sa mga tolda at inutusan si Aruko na magbantay. Ngunit idinagdag na kung lumala ang sitwasyon, dapat silang tumakas. Sila ni Ken ay mananatili sa likuran kasama ang mga kapatid hanggang uminit ang laban. Sa susunod na sandali, bumalik si Tom kasama ang unang grupo ng mga pasyente at lahat ay kumilos. Nagtakbuhan ang mga kamay ni Ken nang makita ang mga sugat ng kanyang pasyente, ngunit nagpagising siya at nagsimulang magtrabaho. Mahinang inamin ng sundalo na inatake siya ng malaking ahas at nagtataka si Ken kung palaging may dalawang ahas ang mga demonyo. Bukod sa nagwawala na ahas, naroon din ang itim na kabalyero sa larangan. Ang sundalong nagtangkang sumugod sa kanya ay malubhang nasugatan, ngunit nailigtas ni Alec. Habang tumatakbo si Alec, naalala ng kabalyero ang babala ni Emela tungkol sa rescue team at inisip na magiging interesante ang mga susunod na pangyayari. Sa tamang pagkakataon, napansin niya ang kidlat ni Kame at nagpasya siyang pumunta roon. Ilang minuto ang lumipas, pumasok sina Rose at Ken sa larangan. Nang banggitin ni Rose ang itim na kabalyero, muling sumakit ang kanyang isipan na nag-udyok sa kanya na huminto sa pagtakbo. Inisip ni Rose na natatakot siya, kaya inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi niyang tuturuan siya ng espesyal na teknik. Tinanong ni Ken kung ginawa lang niya ang teknik para mapabuti ang pakiramdam niya. Ngunit sinabi niyang huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Gayunpaman, pinasalamatan siya ni Ken at naghiwalay sila ng direksyon para tulungan ang mga sugatan. Ang unang taong nailigtas ni Ken ay malapit ng atakihin ng demonyo. At nang subukan ng isa pang demonyo na pigilan siya, nakaiwas siya sa atake. Si Rose naman ay malupit gaya ng dati at ang mga demonyo ay naiwan na nakatitig sa kanyang likod. Matapos pagalingin ni Ken ang taong nailigtas niya, pinayuhan niya itong magpahinga muna bago bumalik sa laban o sa kanilang kampo. Samantala, sa unahan, ginamit ni Kame ang kanyang mga kapangyarihan para alisin ang mga demonyo at nang sumama si Kazuki, sinabi niyang pupuntahan nila ang komander. Ngunit hindi na nila kailangang gumalaw dahil dumating na ang itim na kabalyero. 3 sundalong tao ang sumugod sa kanya kahit na sinabi ni Kame na huwag at sa gulat ng lahat, ang mga sugat na kanilang ginawa sa kabalyero ay lumitaw sa kanilang mga katawan. Agad na naisip ni Kame kung ano ang nangyari. Kaya nang sinubukan ni Kazuki na tamaan ang kabalyero gamit ang kanyang magic, itinulak niya ito sa gilid. Ang bola ng magic ay tumama sa balikat ng kabalyero at sa susunod na sandali, nasaktan ang kaliwang braso ni Kazuki. Ipinaliwanag ni Kame na ang armor ng kabalyero ay nagbabalik ng anumang atake na ibinato dito. Pinuri siya ng kabalyero sa mabilis na pag-unawa sa trick, ngunit hindi siya masaya dahil nais niyang mas mahirapan pa sila. Noong panahong iyon, si Ken ay nasa ibang bahagi ng labanan nang bigla siyang tamaan muli ng bisyon. Kasama nito ang matinding sakit at nang sinubukan niyang pagalingin ang sarili, hindi ito nagtagumpay. Kaya't nagsimula siyang matumba at halos atakihin ng isang demonyo, ngunit sa kabutihang palad, ang unang sundalong kanyang nailigtas ay tumulong sa kanya. Tinanong niya kung nasaan sina Kami at Kazuki. Sinabi ng sundalo na nasa unahan sila, kaya't pinasalamatan niya ito at tumakbo sa direksyong iyon. Sa unahan, abala ang mga demonyo at tao sa isa't isa, habang sina Kami at Kazuki ay nag-iisip ng paraan para harapin ang itim na kabalyero. Sa wakas, nakaisip si Kami ng isang kakaibang ideya at nangako siya kay Kazuki na kung sila ay masaktan, pagagalingin sila ni Ken. Pumayag si Kazuki sa plano at sabay silang sumugod sa kabalyero, iniiwasan ang kanyang mga atake bago siya hiwain sa iba't ibang bahagi. Lahat ng atake ay bumalik sa kanila maliban sa isa sa likod ng kabalyero,
Kaya't nakaisip si Kami ng isa pang plano. Gamit ang kanyang magic, mabilis siyang kumilos, halos nagiging hindi nakikita, habang si Kazuki ay nanatili sa lugar na makikita siya ng kabalyero at lumikha ng malaking bola ng liwanag. Inisip ng kabalyero na sinusubukan nilang mag-trick, ngunit biglang lumitaw si Kami sa likod niya at sinaksak siya mula sa likod. Ang talim ay lumabas mula sa kanyang lalamunan, na naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Kaya tinawag ni Kami si Kazuki para umatake. Naniniwala silang hindi makakabalik ng atake ang kabalyero na hindi niya nakikita, at kung hindi siya makapagsalita, hindi niya maibabalik ang atake ni Kazuki. Sa kasamaang palad, naloko niya silang dalawa at nagtamo sila ng mga sugat na nakamamatay. Habang bumabagsak si Kami, bumalik sa kanyang isipan ang mga sandaling ginugol niya kasama si Ken at sinabi niya sa sarili na iyon ang pinakamagandang mga sandali ng kanyang buhay dahil tunay siyang tinanggap nito. Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa nangyari at sa sandaling ang itim na kabalyero ay handang ibigay ang huling hampas kay Kami, dumating si Ken. Bumati siya sa kabalyero ng isang suntok na may halong healing magic at lumipad ang kabalyero. Tumingin si Ken sa kanyang mga kaibigan at halos magwala. Iniisip na nabigo siyang pigilan ang trahedya. Sa kabutihang palad, umubo si Kazuki, kaya't sinimulan niyang pagalingin sila. At si Kami ang unang nakabalik ng malay. Bago siya makapagtapos, bumangon ang itim na kabalyero at nagsimulang magmura, na parang isang maruming marinero. Nang humupa ang alikabok, lumabas na ang kabalyero ay talagang isang babae at nasaktan siya ng atake ni Ken. Matapos ayusin ang kanyang armor, tumugod siya kay Ken. Ngunit hindi siya naghintay sa kanyang pagdating at tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan ng isang demonyong sundalo na pigilan siya, ngunit tumalon siya sa ibabaw ng kanyang ulo at ginamit ni Kami ang kanyang magic sa kanya. Ang mga sundalong tao ay sumugod sa natitirang mga demonyo. Pinapanatiling abala sila habang tumatakas si Ken. Sinubukan ni Kami na sabihin kay Ken ang kakayahan ng itim na kabalyero pero nahinto siya nang lumipad ang espada nito sa kanila. Tumalon si Ken at umalis sa daan. Nagreklamo na ang paglalaro ng pusa at daga sa kabalyero ay makakaapekto sa kanyang trabaho. Tinawag ni Kami ang kanyang atensyon at ipinaliwanag kung ano ang mga kapangyarihan ng kabalyero. Tinukoy din niya na epektibo ang atake ni Ken sa kanya, kaya maaari nilang gamitin ito sa kanilang pabor. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ng itim na kabalyero ang kanyang espada mula sa lupa, nangako siyang pagbabayarin si Ken sa kanyang pagsasanay ng ganap na pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ayaw makipaglaban ni Ken, pero napagtanto niyang kung wala siyang gagawin, lalala ang sitwasyon sa labanan. Nang tumayo siya upang harapin siya, pumasok siya sa healer mode at humiling kay Kami na bantayan si Kazuki habang siya ay nag-aalis ng kalat. Tumakbo siya patungo sa kabalyero na sinubukan siyang atakihin gamit ang kanyang armor pero natunaw ang mga bahagi nito sa pakikipag-ugnayan kay Ken. At sa bawat suntok niya sa kanya, bumukas ang armor na lalo siyang nagalit. Habang tumitindi ang laban, nagising si Kazuki at sumali sa panunood. Ngunit hindi tahimik na tagapanood si Kami. Nang tinukoy ni Kazuki na ang pagiging healer ni Ken ay tumutulong sa itim na kabalyero, sinabi niya na ito ay isang sinadyang hakbang. Pinipigilan ng kanyang mahika ang kakayahan ng kabalyero na makaapekto sa kanya. Pero ang lahat ng mga suntok na ibinagsak niya sa kanya ay mula lamang sa kanyang mga kamao. Sa bawat suntok, pinapagaling niya siya, pero hindi bago niya naramdaman ang sakit. Akala ni Kami ay isang baliw na hakbang ito at sinabi kay Kazuki na tiyak na maling paraan ang paggamit ni Ken ng healing magic. Gayunpaman, nakakatawang makita ang itim na kabalyero na nahihirapan sa walang kabuluhan. Para bang narinig siya ni Kami, sumigaw ang kabalyero sa galit at naglabas ng malakas na hangin na itinulak si Ken pabalik. Pero hindi susuko ang bata. Nangako siya sa kanyang mga kaibigan na tatapusin niya ang kabalyero at pagkatapos ay nag-channel ng karamihan sa kanyang mana sa kanyang kanang kamao habang tumatakbo siya patungo sa kabalyero. Nang nagbanggaan sila, espada niya laban sa kanyang kamao at winasak ni Ken ito bago lumapit sa kanya upang ibigay ang panghuling suntok. Napakalakas ng impact na winasak nito ang kanyang armor at iniwan siyang walang malay. Tinawag niya ang ginamit na hakbang na ultimate healing punch at humanga ang kanyang mga kaibigan. Tungkol sa mga demonyo, tumakas sila nang makita ang kanilang trump card na naalis, na nagbigay daan kay Ken na tumuon sa pagtulong sa mga sundalo. Sinabi ni Kami na nanalo siya sa laban para sa kanila at tinanong kung ano ang hakbang na iyon. Ipinaliwanag ni Ken na si Rose ang nagturo sa kanya kung paano patumbahin ng isang tao nang hindi nagdudulot ng nakamamatay na suntok. Habang pinag-uusapan niya kung paano ito, sa katunayan, ang ultimate attack, halos mamatay si Kami sa pagka-bored at sinabi na nagsisimula na siyang magtunog at kumilos tulad ni Rose. Itinanggi ito ni Ken at pagkatapos niyang magreklamo, sinabi ni Kami na ang kanyang suntok ang nagligtas sa kanya at sa buhay ni Kozaki. Nang muling magpasalamat siya, dumating si Kazuki at sinabi sa kanya na kailangan pa nilang harapin ang ahas.
Sinubukan ni Ken na sumama sa kanila pero pinigilan siya ni Rose na bagong dating at sabik na malaman kung ano ang nangyari. Nang sinabi niya ito sa kanya, pinuri niya ang kanyang magandang trabaho at sinabi na babalik sila sa tent dahil humupa na ang sitwasyon sa labanan. Sinabi ni Ken sa mga kaibigan niya na aalis na siya at habang tumatakbo kasama si Rose, tinabi niyang masaya siyang hindi siya namatay. Samantala, nalaman ni Amila na may nahuli sa rescue team na itim na kabalyero at hindi siya makapaniwala. Agad niyang inutusan si Hiruluk na tawagin ang ahas pabalik, sinabing umatras sila. Pero nang sinubukan niyang gawin ito, nakita niyang malapit ng tapusin ni Kami at Kazuki ito. Nagtatalo si Ken at Tong sa kampo nang biglang may malakas na pagsabog. Sinabi ni Rose kay Ken na tapos na ang laban sa ngayon at kailangan nilang maghanda para sa susunod. Habang inaalagaan ang isa pang pasyente, sinabi niyang kung hindi siya nakapagligtas sa mga bayani, matatalo ang mga tao. Ayaw man maniwala ni Ken, iginiit ni Rose na totoo ang sinasabi niya at nang batiin siya, bumalik sa isip niya ang lahat mula nang dumating siya sa mundong iyon. Hindi niya namamalayan na siya'y nalulumbay hanggang sa umiyak siya at sinubukang punasan ang kanyang mga mata. Pero naramdaman ni Rose na mas mabuti kung pakakawalan niya ang mga pinipigilan niya. Sa huli, nawalan siya ng malay sa kanyang mga bisig dahil sa kakulangan ng mana at pisikal na pagod. At sinabi ni Rose na panahon na para siya magpahinga. Ilang araw ang lumipas. Nagpalipas ng oras si Ken kasama si Blue Rhine at sinabi sa Cub kung paano sila tinawag sa kastilyo sa sandaling bumalik sila mula sa labanan. Labis siyang kinakabahan sa harap ng maraming tao kaya't nagsimula siyang kumilos na parang uod at tinamaan sa pron ni Rose. Ngunit masaya pa rin siya dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na nakatanggap siya ng anumang uri ng gantimpala. Hindi talaga nakikinig si Blue Rhine sa kanyang kwento kaya't sinimulan niyang pisilin ang tagiliran ng Cub. Sinabing nadagdagan siya ng ilang pounds. Habang nagprotesta si Blue Ryan, dumating si Gamal at sinabi kay Ken na tinawag siya sa kastilyo. Pinayuhan din siya ni Gamal na mag-ingat sa pagdaan sa bayan, pero tumanggi siyang sabihin kung bakit. Nalaman ni Ken kung bakit nang dumating siya sa bayan at nilapitan siya ng mga tao na gustong magpasalamat at bigyan siya ng mga regalo para sa kanyang serbisyo. Nang makarating siya sa kastilyo, nakiramay sa kanya si Aruku dahil sa pasakit ng kasikatan at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang mga kapwa kabalyero sa labanan. Pinaalala ni Ken sa kanya na nagtulungan silang lahat sa araw na yon at nangako siyang tatawag sa kanya kung kailangan niya ng bodyguard. Sa loob, humingi ng tawad ang hari sa pagtawag sa kanya sa napakaikling panahon at ipinasa ang mga bagay kay Siglas para ipaliwanag. Sinabi ng commander na pumayag ang itim na kabalyero na ibigay ang kumpidensyal na impormasyon kung makikita lang niya si Ken. Pumayag ang bata na makita siya. Habang dinadala siya sa piitan ni Siglas at kami, nangako ang isang umaki na protektahan siya. Pinaalala ni Ken sa kanya na natalo na siya sa itim na kabalyero dati at ang pagkahiya ng babae ay parang isang malupit na gising. Tinanong ni Ken kung bakit siya lang ang makakasakit sa itim na kabalyero at ipinaliwanag ni Siglas na dahil may kaugnayan siya sa madilim na mahika na nababalanse ng healing magic. Biglang naisip ni Ken na lahat ng healing magic na inihagis niya sa kanya sa laban ay nabawasan din. Kaya nang kinumpirma ni Siglas na wala siyang natanggap na medical na paggamot mula nang dalhin siya. Nagpanik siya at nagmadaling tumakbo upang makita siya. Nakaitim na baluti siya at nang tanungin ni Ken kung siya'y nasasaktan, hindi siya tumanggi. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito mahalaga at sinabi niyang humiling siyang makita siya dahil gusto niyang makita ang mukha ng taong nagpakumbaba sa kanya. Napansin ni Ken na nahihirapan siyang ilabas ang kanyang mga salita kaya't humiling siya kay Sigilas na payagan siyang pumasok sa selda. Nang gawin ito ng commander, lumapit si Ken sa kabalyero at humiling ng kanyang kamay pero nagbiro siya kung gusto ba niyang magtanong kahit hindi pa niya siya kilala. Dito, nawala ang pasensya ni Ken at nagalit sa kanya. Kaya agad niyang inilagay ang kamay niya sa kanya at nagpanik nang i-activate niya ang kanyang magic. Pero hindi siya bumitaw at inilipat pa ang pangalawang kamay niya sa kanyang mukha para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Maingat siya, kaya kumalma siya at hindi sinasadyang humawak sa kamay niya sa kanyang mukha. Nang matapos siya, sinabi niyang pwede na siyang bumitaw pero humiling siya ng ilang minuto pa at inalis ang kanyang armor. Doon nakita ni Ken na umiiyak siya, kaya bilang isang simp na nag-aaral, pinayagan niya siyang gawin ang gusto niya. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Rose ang pagsasanay kay Ken. Pero sa halip na patakbuhin siya at gawin ng iba pang bagay, nagpasya siyang turuan siyang makipaglaban. Well, iyon ang sinabi niyang layunin ng pagsasanay. Pero sinabi niyang itatapon niya ang mga suntok sa kanya at gusto niyang umiwas siya. Agad na umatras si Ken dahil halos kasing nakamamatay ng mga suntok ni Saitama ang mga kamao ng babae. Pero nahawakan siya bago siya makatakbo at sinabi niyang gusto niyang matutong hindi masyadong umasa sa kanyang magic dahil hindi ito gagana sa mga pinsala mula sa mga sinumpang armas.
Nangako siyang magiging maingat sa kanya. Pero alam ni Ken na hindi siya dapat maniwala sa mga salitang iyon. Kaya nagsimula siyang magprotesta. Bilang tugon, itinapon siya sa hangin at naghanda ng isang kamay na may magic para salubungin siya sa pagbagsak. Sinabing, huwag niyang harangan ito. Napaka-deadly ng suntok na nawalan siya ng malay. At nang magising siya, sinubukan niyang lokohin ang sarili na ito'y isang panaginip. Pero nag-crack si Rose ng kanyang mga knuckles at sinabi sa kanya na maghanda. 3 araw ang lumipas, bumisita siya sa Black Knight at patuloy na nagreklamo sa kanya kung paano siya tinatrato ni Rose na parang practice dummy. Nang hindi siya tumigil sa pagsasalita, tinanong ng babae kung ano ang layunin ng kanyang pagbisita at inamin niyang dumaan lang siya dahil araw ng pahinga niya mula sa pagsasanay. Tapos, tinanong niya ng walang isip kung ano ang mga plano niya sa araw na yon at tama niyang sinagot na magpapahinga siya sa kanyang bagong tahanan. Sinubukan din niyang magsabi ng iba pa, pero nagbago ang mood niya, isinusuot ang kanyang helmet at sinabi sa kanya na umalis. Kaya sumunod siya. Kaagad pagkatapos niyang umalis, dumating si Rose, ipinadala ng hari at sinabing sabihin sa babae na mayroon lamang siyang 2 opsyon. O mabulok siya sa bilangguan o maging subordinates ni Rose. Nang malaman niyang si Rose ang masamang kapitan na sinabi sa kanya ni Ken, natakot siya at tumanggi. Bilang tugon, sinuntok siya ni Rose sa ulo, siniguradong may magic ito, at naglagay ng mana, sealing collar sa kanya. Sinabi niya sa kanya na susunod siya sa kanya, pero tumanggi ang babae, kaya sinaktan siya sa noo. Mamaya habang tumatakbo si Ken kasama si Blue Rin, biglang dumating si Rose at sinipa siya. Sinabi niyang magpahinga. Nagreklamo ang bata na hindi niya kailangang maging marahas, pero tumahimik nang mapansin ang bundle sa kanyang kamay. Inilatag ni Rose ang kabalyero sa lupa at ipinakita sa nagulat na Ken na siya ang kanilang bagong rookie. Kaya nang magising ang kabalyero, nakiramay siya sa kanya. Noong gabing iyon, tinawag si Ken sa opisina ni Rose at ipinaalam sa kanya na pinili siya ng hari na samahan sina Kami at Kazuki para maghatid ng mga mensahe sa mga posibleng bansa ng alyansa. Nagpanik si Ken dito, pero sinabi ni Rose na itigil ang pagmamaliit sa sarili at pinayuhan siyang simula ng paghahanda para sa biyahe. Kinabukasan, pumunta si Ken sa bayan para kumuha ng isang bagay. Pero dumating si Kami at nagsimulang mang-abala sa kanya tulad ng dati. Habang naghanap siya ng paraan para makaalis, nakita niya si Amako at mabilis na tumakbo sa kanya. Itinaas niya ito para hindi siya makatakas at sinabi ng babae na naghihintay siya sa kanya. Sinabi niyang kailangan niyang bayaran siya sa pagbabahagi ng kanyang pangitain at ang gusto niyang kabayaran ay iligtas niya ang kanyang ina. Nang makita siya ni Enugmay, tumakbo siya at nagsimula siyang humanga sa cute na si Amako. Pero sumigaw si Ken na basahin ang sitwasyon. Humiling si Amako na ibaba siya at sinabi kay Ken na gusto niyang ilipat ang kanilang pag-uusap sa mas tahimik na lugar. Samantala, nagsimula na ang itim na kabalyero sa kanyang pagsasanay, pero hindi siya pinadali ni na Alec at ng iba. Matapos siyang mahulog, tumanggi siyang bumangon. Pero dumating si Rose at binigyan siya ng royal slap treatment at agad siyang naging mabilis. Dahil lahat ay nasa pagsasanay, dinala ni Ken si Kami at Amako pabalik sa bahay para ipagpatuloy ang usapan. Tinanong niya kung bakit niya ibabahagi ang kanyang pangitain at ipinaliwanag niyang ito ang tanging paraan para maiwasan ang kanilang kamatayan at pagbagsak ng kaharian. Tulad ng sinabi ni Rose, si Amako ay isang Oracle of Time at nakita niya ang pangitain na iyon 1 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya sinabi sa sinuman dahil ilalantad siya nito at wala siyang puso na iwanan ang mga taong tumulong sa kanya. Kaya nang malaman niyang si Ken ay naisip niyang maaari siyang magtiwala sa kanya para iligtas ang kaharian at ang kanyang ina. Ayon sa kanya, umalis siya sa bahay para maghanap ng manggagamot dahil ang mga beast folk ay walang healing magic pero walang silbi ang kanyang paghahanap. Tinanong ni Ken kung bakit hindi siya pumunta kina Oruru at Orga at pinaalala niya na walang karanasan sa labanan ang mga kapatid. Tungkol kay Rose, ang babae ay isang masamang mangkukulam at nakita ni Amako ang isang pangitain na tinanggihan siya nito. Kaya si Ken ang tanging opsyon niya. Ipinaliwanag ni Kami na hindi basta-basta makaalis si Ken dahil sa kung sino siya. Ngunit sinabi niyang may paraan para dito. Dahil nakatakdang maglakbay sila sa ibang mga bansa, naisip niyang maaari silang dumaan sa teritoryo ng Bisken. Ngunit kailangan niyang kausapin si Rose tungkol dito muna. Bago umalis sa silid, sinabi niya kay Amako na sumigaw kung nagpakita si Kami na parang kabaliwan at nagprotesta si Kami. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan niya si Rose at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Sinabi ng babae na kailangan niyang iulat ang pag-iral ni Amako sa hari dahil kung kumalat ang balita na may Oracle of Time sa kaharian, maaari itong humantong sa digmaan sa mga beast folk. Ngunit dahil si Ken ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik kay Amako, makikipag-usap siya sa hari at titingnan kung paano ito magiging.
Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Ken sa loob. At bago siya makapagsalita, nahulaan ni Amako na kailangan nilang maghintay ng kaunti. Biglang naging dramatiko si Kami nang marinig ito dahil naniniwala ang tanga na si Ken at Amako ay nag-usap sa telepatya. Tiyak na hindi siya pinansin at nagpasalamat si Amako kay Ken sa pagtulong sa kanya. Pero sinabi niyang siya ang dapat magpasalamat sa kanya. Nang gabing iyon sa hapunan, ibinigay ni Ken ang isang journal sa Black Knight at ibinigay sa kanya ang parehong payo na ibinigay ni Rose sa kanya nang ibigay ang kanyang sariling journal. Mukhang nagbago ito ng mood ng babae at sa wakas ay nagsimula na siyang kumain. Habang lumilipas ang mga araw, pinagsanay ni Rose ang kanyang mga laboratorio at tinrato siya tulad ng pagtrato niya kay Ken nang una siyang nagsimula sa pagsasanay. At sa unang araw na nagsanay siya kasama si Ken, nagulat siyang makita na hindi siya napagod o nahirapan at napagtanto na hindi tao ang lalaki. Sa ika-10 araw, narinig niya ang mga boses sa gubat. At nang siya'y sumilip, nakita niya sina Ken at Rose na nag-eensayo na parang Goku at Vegeta ang mga pangalan nila. Hindi lang yon, parang mga thug din sila. At nang muling sinubukan ni Rose na saktan si Ken, madali siyang nakaiwas, pero tinadyakan siya sa mukha dahil sa kayabangan. Ang impact ay nagpadapa sa kanya sa puno at ang itim na kabalyero ay nasa likod. Nag-aalala na baka siya'y nasaktan. Pero sa susunod na sandali, siya'y tumalon ng masaya, sumisigaw na sa wakas ay nakaiwas siya sa suntok ni Rose. Pinuri siya ng kanyang kapitan at sinabing maaari na siyang bumalik sa kanyang regular na pagsasanay at siya pa ang inatasang sanayin ang nakatulalang kabalyero. Sa halip na agad na mag-umpisa, nagpahinga sila sa ilalim ng puno at sa wakas ay tinanong ni Ken ang kabalyero kung ano ang pangalan niya. Nahihiyang sumagot siya na film siya at ang batang lalaki ay sumagot ng okay. Bago lumipat ng atensyon kay Blue Rin na tumatakbo papunta sa kanila. Tulad ng inaasahan, nagalit si Film at tinadyakan siya dahil sa pagwawalang bahala. Pero hindi pa rin siya pinansin ni Ken at tumakbo kasama si Blue Rin. Hindi tinanggap na mapabayaan at matalo, tumakbo si Film sa kanilang tabi. Hindi pinapansin ng babala ni Ken na mauubusan siya ng lakas. Kaya hindi na nakagulat nang ipaalam niya kay Rose sa hapunan na si Film ay nahulog sa kalagitnaan ng pagsasanay at kinailangan siyang buhayin. Nagsimula ng mang-asar sina Alec at ang iba, tinasabing tiyak na may ginawa siya sa kanya. At nang tawagin siyang halimaw, nawala ang kanyang pasensya at sinabi niyang mas tao siya kaysa kay Rose. Ang resulta ng pahayag na yon ay isang mabilis na kutsara na tumama sa kanyang pisngi at tumama sa pader sa likod niya. Kaya agad siyang humingi ng tawad at nagbago ng usapan para maiwasan ang isa pang parusa. Pagkatapos, sinubukan ni Flem na kumuha ng pagkain, pero narinig ang usapan ni Ken at Rose tungkol sa kanyang paglalakbay at ang tungkol kay Amako. Kaya sa susunod na araw, tumakas siya mula sa kanyang bintana nang walang tao na humarang. Samantala, si Ken ay nasa kastilyo kasama si Amako at pagkatapos pasalamatan ng hari siya sa pag-save sa kanilang kaharian sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pananaw. Ipinahayag niya na naiplano na nila ang paglalakbay na isama ang teritoryo ng Bisken at labis na natuwa si Ken. Inutusan niya si Welsi na maayos na ipaalam sa kanila, kaya umalis sila kasama siya. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang seguridad para sa biyahe, tinanong ni Ken kung maaari niyang isama sina Aruku at Blue Rin. Sa panahong iyon, natagpuan ni Rose si Felm at pinigilan ang kanyang mga plano sa pagtakas. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap sa kanya, nalaman niyang hindi naman talaga sumusubok si Felm na tumakas. Gusto lang niyang magtago sa gubat at sumakay sa karwahe ni Ken kapag umalis siya para sa kanyang paglalakbay. Ayon sa kanya, siya'y nababato at kailangan ng kaunting saya. Kaya nangako si Rose na ibibigay sa kanya ang gusto niya. Nang gabing iyon, natagpuan ni Ken si Felm at sinabi sa kanya na aalis siya kinabukasan. Pero tinadyakan siya sa shins at inunat ang dila sa kanya bago galit na umalis. Sinabi ni Rose na huwag mag-alala tungkol sa spoiled brat. At pagkatapos ay nagbigay siya ng payo bilang kanyang guro at nagtapos sa pagsasabing umaasa siya ng magagandang bagay mula sa kanya. Nagulat si Ken na nagbigay siya ng kahit anong pahayag sa kanya. Dahil ang dating Rose ay hindi kailanman, kaya siya'y naging emosyonal. Kinabukasan, ang mga pupunta sa biyahe ay nagpaalam sa kanilang mga kaibigan at umalis para sa isang bagong pakikipagsapalaran. Iyon lang sa ngayon, pero paano mo isipin na magaganap ang mga bagay? At magpaplano ba ang mga demonyo ng isa pang atake bago makumpleto ni Ken ang kanyang bagong misyon? Kung naabot mo na ito, magkomento sa Senpai at tingnan din ang susunod na video.